hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sa Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sa Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Sa Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day, everybody. Welcome to Samba Pilipinas Live Worship and Online Fellowship this Friday afternoon, Friday evening dito sa Pilipinas at kung saan man kayo naroroon ngayong mga oras na ito. Isang magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat. And we are back to Samba Pilipinas Live Worship and Online Fellowship. Last week ay wala tayo because of... saan ba tayo last week? May bagyo. Ay, may bagyo nga Karoon tayo ng pala. replay. Pero may replay tayo. But for tonight, we are live here at our studio. And meron na kaming real-time monitor. We would like to thank, of course, Alright. Rafaela Dampitan for Maraming salamat. letting us borrow her monitor. Ayan. So, ano na yan, real-time naming makikita ang mga pinapakita sa screen. And we are continuously improving our live streaming because of nalalapit. And actually, sinimulan na natin ang nakikita nyo doon sa baba.
Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. And that's Yeah. going to be the official title of our program. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Anong abbreviation yan pa? Wala pang abbreviation yan eh. Pero anyway, we are into transition. Yung ating Samba Pilipinas Live Worship and Online Fellowship ay tatawagin natin na mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Yes. So, inisip ako na mag-SP, no? Mag-SP. Sino mag-suggest kayo? Baka meron kayong suggestion. Pwede nyong i-comment dyan sa ating comment section. But for tonight, kasama natin, of course, si Pastora Nay Cecil Collado. Mag-hello naman po kayo sa ating mga listeners. Hello po, great day sa bawat isa. We're so blessed na makasama ang bawat isa ngayong araw nito. Amen. At sa kadahilan ng wala ngayon dalawang anak at siya ang napasubo ngayong gabing ito because medyo busy na yung mga dalawang yun kasi puro examination daw nila ang mga ginagawa ngayon sa school. And umpisa natin sa pagbabasa ng ating mga kasama ngayong gabing ito. Unang-una na dyan si Tita Marie Suaco. Great day po Samba Pilipinas. Si Leonie Gula, blessed day po Samba Pilipinas. Sandra Ray Domingo. Great day po Samba Pilipinas. Rafaela Dampitan, great day po Samba Pilipinas. Thank you sa monitor, Ella. Si Ate Tess Menyorca, happy Friday Samba Pilipinas. Si Ate Tess Agliam. Great day po Samba Pilipinas. Si Julie Dagohoy. Great day po Samba Pilipinas. Si Tay Alan, Pastor Tay Alan Esponilla. Blessed day po mga kasamba Pilipinas. Si Pastor Lanay Malumag Pantay. Blessed day po. Blessed day Samba Pilipinas. Si Kuya Arnold Belina. Great day, hashtag Samba Pilipinas. Si Ate Maylene Kim from South Korea. Great day po, Samba Pilipinas. And tonight, it's already October, ano po ngayon? 10. October 10 na ngayon. At of course, nakakaisang buwan na ang Burr months. And patuloy pa rin, of course, may mga bagyo pang dumarating, no? Pero ganun pa man, ay according to the news, ay official lang natapos pa ang habagat season. So, ang right. pinakahihintay ng bawat Pilipino tuwing Burr months, ang pagdating ng amihan season. So, pero may mga ulan pa, but gayon pa man ay tayo ay excited sa lubungin ang amihan. Ayan, magandang hapon po, SP Fam, sabi ni Apple Fuentes and si Lizelle. Blessed day po Samba Pilipinas. Alright. And of course, isa rin sa mga nangyari sa atin last week ay tayo ay umattend ng 7th birthday ni Chloe Faith Fuentes, isang matagumpay na pagse-celebrate ng kanyang birthday. Ayun, talagang kumpleto tayo sa ating mga... Na-release na. Happy birthday. Happy birthday, Chloe. Na-release na rin, anak, yung kabataan naman. Yes, sa isa YouTube. pa pala yun. Yung kabataan naman ay mapapanood nyo na sa Facebook and YouTube. Panoorin nyo po yan sa Facebook channel, Facebook page ng You and Us, and also sa YouTube channel. Ayan, makikita nyo sa screen yung music video ng kabataan naman. It's a powerful at very timely song for our nation. At patuloy nyo pong i-share yan sa inyong mga kaibigan, and also sa Spotify and Apple Music, yan po ay ma-upload at mapapakinggan na ninyo, ma-stream na ninyo this coming October 18. Yes. So pakiabangan nyo po yan. And also, papalapit na rin ang pag-release natin ng another song called Occupy, another song called Legacia, and isa pang awitin, Disenyo. Yan yung mga naka-next in line. Abangan po ninyo yung mga release yan, mga songs na yan. But for the meantime, while waiting for it, patuloy po ninyong panoorin. Yan, kabataan naman. Alright. Ayan, magandang hapon mga kasamba Pilipinas. At nagdaan ng dalawang magkasunod na araw ba ito? Magkasunod na linggo na nagkaroon ng shaking, nagkaroon ng earthquake sa atin. Kanina lamang ay nagkaroon diyan sa Davao Oriental. At talaga naman nagkakaroon talaga ng shaking sa ating bansa physically and even sa ating government. Nasi-shake talaga at merong pag-aayos na ginagawa ang Diyos, mga kasamba Pilipinas. At tayo naman dito ay tuloy-tuloy na ginagampanan ng ating toka sapagkat napakahalaga na tayo ay manalangin, tayo ay sumamba, tayo ay managhoy,
tayo ay mag-contribute, mag-co-labor sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng sandata meron tayo at isa na nga dyan itong ginagawa nating mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Itong programa natin dito sa ating Samba Pilipinas online station. Ito ang unang programa na ating ilo-launch. Ito'y transition from Samba Pilipinas sa live worship and online fellowship. Ito ay ating tatawaging mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas so that we can continuously articulate ito ng destiny ng ating bayang Pilipinas as we contribute, mga kasamba Pilipinas, sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating mga katawan at hinahayaan natin ang ating Panginoong Hesus ang siyang gumamit sa ating mga katawan sa anumang mga bagay na ating ginagawa. Katulad ng witness ng banal na kasulatan na nagsasabi, in everything we do it for the glory of God. Kaya nga tayong lahat ay patuloy na sama-sama, toka-toka tayo nakikiambag sa mga bagay na ito na ginagawa natin upang sa ganon ay alam natin na kapag tayo ay mayroong pagtitipon ay naroroon ang presensya ng ating Panginoon, nandoon ang buhay ni Kristo na dumadaloy at kapag nandoon ang presensya ng Panginoon ay mayroong nangyayari. The Lord God is in control. All is well at tayo ay patuloy na nag-i-encourage sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong manghawakan sa mga pangako ng Diyos sapagkat ang mga pangakong ito ay kanyang tinutupad, mga kasamba Pilipinas, at sa kaparaanan na hindi natin kayang isipin. Na ibig sabihin, katulad ng mga propesiya na buhay ni Joseph na kung saan ay napakaganda ng mga pangako, napakaganda ng mga binitawang salita ng Panginoon para sa buhay ni Joseph. Pero bago yon mangyari, may mga sitwasyon na dinaanan at ang lahat ng sitwasyon na yon ay may kinalaman sa preparation ng buhay ni Joseph, and we are believing that the situations na meron ang ating bayan ay may kinalaman, may kaugnayan sa ating patutunguhan upang maging ganap ang ating imprenta, upang maging ganap ang ating pagtitiwala, upang maging ganap ang ating pag-aalay ng ating buhay sa ating Panginoon. At tayo ay mga mag-arise bilang mga tunay na mananamba wherein we are continuously offering our bodies and letting the Christ in us use our bodily forms. Amen and amen. Great day po, Dad Ma'am, with Nicel. Sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. Si Pastor Nanay Maria Espunila, blessed day po sa Samba Pilipinas. Amen and amen po, sabi natin Tessa Gliam. Si Julie, amen po. Si Tita Maris, amen po. And si Rafaela Dampitan, amen po. And belated happy birthday pa to Tito Raymond Dampitan, of course. Wow, and si Ate Tess Menyorca. Yan ang mga advance happy birthday sa mga birthday. magbe-birthday. Advance, yes. Ayan, so alright, anak, nagkakaroon tayo ng transition from Samba Pilipinas live worship and online fellowship. At ito ay tatawagin nating mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Kaya lang, kung kailan nagkakaroon ng transition, mukhang hindi pa tayo nakakasigaw, anak. Oo nga, no? 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang siglo Pilipino! Ayan, yan po, magiging sigaw. And I believe, naging na yung sigaw na yan marami nang sumisigaw niyan. Oo nga. And nararapat lamang maging title yan itong ating programa. Napakagandang title po niya, napakagandang program title. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Alright. And also pa, I would like to also honor and remember our beloved Kuya Raymond Cunana, no? Na talagang uuwi na sa Panginoong Diyos. Kaya nga. And kumpare ko yun kumpare din. Sabi nga ni Janet ay na-promote na siya. Promoted to glory na itong ating kapatid na si Raymond Cunana na kung saan ay isang magiting na katipanero na sa kanyang kakayanan ay talagang ginamit niya upang paglingkuran ang ating Panginoon Diyos. Naalala ko nung nagkakam tayo, anak, ito ang ating tagaluto dahil ito ay Kapampangan. Masarap ito magluto at katuwang niya noon si
Elmer Magaway na ngayon ay nandun sa lugar ng Canada. Na nanonood sa atin nga pala si Ma'am LB Corpus, Ayan, napakagaling mag-direct ng daan ni Ma'am LV Oo nga eh. sa ating pagpunta. Ayan, sa may poste daw. Sa may poste. Ayan, pero nakapunta naman tayo. Successful lang ating pagpunta. Okay, awit tayo pa, no? Andito rin Alright. si Nay Cecil, so awitin niya yung isa sa ating mga God-given songs. Nasa ng puso ko'y ikaw ang mabigyan ng karangalan sa aking iniisip, sa aking sinasabi, sa aking ginagawa, O Diyos, Ikaw ang mapapurihan. Maipakita ang iyong kabanalan, maipadama ang iyong pagmamahal, makatulong sa mga nangangailangan, maging sinag ng iyong liwanag, maging sinag ng iyong liwanag. Nasa ng puso ko'y ikaw ang mabigyan ng karangalan sa aking iniisip, sa aking sinasabi, sa aking ginagawa, O Diyos, Ikaw ang mapapurihan. Maipakita ang iyong kabanalan, maipadama ang iyong pagmamahal, makatulong sa mga nangangailangan, maging sinag ng iyong liwanag, maging sinag ng iyong liwanag, maipakita ang iyong kabanalan, maipadama ang iyong pagmamahal, makatulong sa mga nangangailangan, maging sinag ng iyong liwanag, maging sinag ng iyong liwanag, maipakita ang iyong kabanalan, maipadama ang iyong pagmamahal, makatulong sa mga nangangailangan, maging sinag ng iyong liwanag, maging sinag ng iyong liwanag,
maging sinag ng iyong liwanag. Alright. Maging sinag ng iyong liwanag. Yan ay ating panaghoy, yan ang ating panalangin sa ating Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay maging sinag ng kanyang liwanag sapagkat ito ay destinasyon na meron tayo bilang bahagi ng kanyang katawan. At of course, alam natin through worship is manifesting the life of Christ. And that God-given song is very powerful. Ano mga kasamba Pilipinas, na kung saan ay talaga nakikita natin na kailangan talaga ang liwanag ng Diyos. Ang mamayani magtagumpay dito sa ating bayang Pilipinas. Katulad ng isa sa mga glorious words spoken of our nation, that we are going to be the burning bush of Asia. Na kung saan tayo nag-aapoy sa banal na spirito, at tayo ay magkakaroon ng kanyang liwanag, and the Lord God, the Lord Jesus living in us can come out, and He is the hope of glory, and that glory will be manifesting through those who are true worshipers. Kaya naman, maganda, napakaganda ng ating pagla-live ngayon, at meron pang lyrics yung ating mga God-given songs na inaawit, nang sa ganon ay makasabay yung ating mga kasamba Pilipinas na nanonood. Makasabay po kayo at maideklara nyo, ma-articulate ninyo ang mga letra ng mga awitin na nagtataglay ng mga hinaing, mga panaghoy, mga panalangin, mga prinsipyo ng banal na kasulatan, mga present truth, mga now word, mga a present move, the current move of God that we are seeing in the Spirit. And what we are seeing in the Spirit, we are going to see in the natural. Kaya nga, it is first in the Spirit, then in the natural. What is manifesting in the realm of the physical cometh from the realm of the Spirit. That's why we need to ascend and rise up and conquer and dominate the realm of the Spirit. Amen. Ayan, marami pa tayong mga kasama ngayong gabing ito, and babasahin sa atin ni Pastor Renai Cecil. Yes, sabi po ni Nicole Labayan, great day po, Samba Pilipinas. Stephanie Joy, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas, mabuhay ang siglo Pilipino. At si Hello May, after listening. At kay Sandra Ray Domingo, Ivy Mojica, great day po sa Pilipinas. Sabi din uli ni Sandra, thank you po Lord sa sinag ng iyong liwanag. Si Aris Caranto, kasama din natin siya. Ayan, and also si Ate Maylin Kim, nagtatag ng kanyang mga friends from South Korea, and si friend Hernan, blessed eve po sa Pilipinas, and yan pa si May. Ayan, great day po Dad Ma'am, Ma'am Sel, tayo Mark, Ate Mike, and all Samba Pilipinas family. Hallelujah! Si Joshua Deligero, ganun din. And ayan, nabasa na po. Si Ella Rose ba to? Si Ella Rose, amen. Yan. Alright. And sabi nga po ni Papa, palakpakan naman natin ang ating tech team. Patuloy na nag-improve ang ating praise live God. session. Maraming salamat. Every Friday po yan. Si Aris, of course, si Ina, si Hagay, si Lizelle, lahat ng mga part ng ating tech team. Of course, ang ating nagpahiram sa atin ng monitor, si Rafaela. Ayan. Kaya napapanood namin ng live. Ayan. Kaya nga, tulong-tulong, na patuloy na nag-aambag para mapaganda. Of course, we are being led by the Lord in this transition na kung saan ay ito'y natanaw lang natin nung araw, pero ngayon ay nakikita natin na nagkakaroon ng kaganapan itong tinatawag natin na Samba Pilipinas Online Station, na kung saan ang ating unang programa, mga kasamba Pilipinas, ay Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen. Buhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. So, yan na ang ating magiging, starting from tonight, yan na ang ating programa. So, pag Yes. alam nyo na, pag Friday na,
mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Ang Ayan, haba. oo nga. Ang haba. Mag-comment kayo ng mga suggestions ninyo ha. Baka may mapili si Papa dyan na mga pwede nating itawag dito sa ating programa. Kasi for example pa yung DZS, no? Ano ba ang kanilang mga programs na may abbreviation doon? Yung tulad ng Inspirations Unlimited, mga ka-IU ang sinasabi nila doon eh. Ka-IU. Ayan. So, isip lang po kayo at magkakaroon ng premyo pa, no? Mapipili natin na Naman, oo. kung sino man. May tawa pa talaga yan. Kaya nga, napakahalaga nito eh. Napakahalaga ng ating kinocontribute sapagkat ito nga ay sinasagawa natin bilang ating position. We are positioning ourselves as we are positioned in the right hand of God, seated with Christ. Kaya we are here on this physical realm, but also we are existing in the spiritual realm, and we are seated with Christ in the right hand of the Father. And of course, we know that our spiritual ranking is far greater than sa mga powers and principalities, rulers of darkness, and even spiritual wickedness. We ascend and we arise and position ourselves in a position to dominate, mga kasamba Pilipinas. At sa pamagitan ng mga ganitong bagay na ating sinasagawa, we know that it is not just natural thing, because this thing that we are doing, the natural, are having in it the substance of the life of God, the substance of the move of God, and that's why ito ay mga spiritual na bagay na ating sinasagawa. At alam natin na tayo ay patuloy na lumalaban, nakikidigma. We are continuously contending for the call and destiny of our nation, so that ang ating bayang Pilipinas ay makarating sa kaibuturan ng kanyang galaw patungo sa destinasyon na kanyang inihanda. Ika nga ay mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen. Andiyan din si Kuya Arvin Belen, and happy birthday, Kuya. It's your birthday today. Happy birthday! Happy birthday, Kuya Ayan. Arvin. Happy birthday sa isang magiting na katipanero na kasama sa labanan at pakikibaka Yes. para magtagumpay ang galaw ng Diyos sa ating bayan. Ayan. Happy birthday, Kuya. Marami nagbe-birthday ngayon eh. Sino ba yung... Nakalimutan ko, may mga binati na ako, nakalimutan ko. Ha? Sino? Si David Paul Ocampo. Happy birthday to you, David Paul. Sa Germany naman si David Paul. Happy birthday! Dad Iman. Oo nga, birthday nga pala. Dad Iman today. Happy birthday, Dad Happy Iman. birthday! At sino pa ba? Si Kit Kit Cariaga. Happy Ayan, birthday. happy Marami birthday. silang Marami birthday today. nagbe-birthday Maligayang bati sa inyong lahat na nagbe-birthday. We celebrate the life of Christ na patuloy na dumadaloy sa inyo. Si Mike ang magpanta. Ayan, January 17. Ayan, you're welcome, Arvin. Okay. Thank you sa atin. Ano pa ba? Isa pang song eh. But before that, of course, meron lang ako, yung release din ng Kabataan naman, private group. Ayan, may grupo po yung yung Kabataan naman. Meron kaming grupong binubuo actually. And I'm planning specifically me and my wife. Kami yung mga admin doon. And si Micah, of course, and si Yuan and Cody. And we're trying to create a group that will have a vision really for the nation. Ayan. And yung Kabataan naman, it's really something that that's not only inspired me, but there is really merong urging to really move right now. And also, pero nakadepende yan sa kumpas ng Banal na Espiritu. But I believe it's time to start now. So, kung yung Kabataan, it's an open group, pero meron siyang hindi siya basta-basta magtatanggap ng members. Pero pag pumasok po kayo sa grupo na yon, may 3 questions lang naman na kailangan nyo sagutin. And then, titignan po natin. At kung may mga kabataan kayong kakilala na would want to be part of it and may passion for nation building, may passion for Christ,
may passion para sa galaw ng Panginoon Diyos sa bansang Pilipinas, invite nyo sila to join the group and tignan natin kung makakapasok po sila. But as of this moment pa, meron na kaming 43 members sa aming group, and marami pa nag-aabang pa, nire-review pa natin yung mga yung mga membership answers nila. So tignan po natin, and please pray for it also, at tignan natin kung ano mangyari in the coming days. Correct, sapagkat yan ay may kinalaman sa nation building, and of course may kinalaman sa galaw ng Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya tuloy natin yan, at of course we are not despising the days of small beginnings, at patuloy natin na magtulong-tulong tayo, especially mga kabataan, na mag-invite po kayo na mag-join dito sa kabataan naman na group page na makaka-join kayo dito, sapagkat ito po ay napakahalaga na ma-stir up, maapuyan ang lahat ng mga kabataan para magkaroon ng patuloy na passion sa ating bayang Pilipinas, sapagkat ngayon ay nakikita natin talaga naman na kailangan mapalitan ang old system. Kailangan ng bagong sistema, ng sistema na ito ay alam natin para maging matagumpay ay sistemang nakaugnay sa mga prinsipyo ng banal na salita ng Panginoon. Amen. Awit tayo pa, isang awitin, bago yung huling song ni Nay Cecil, ito muna. Araw-araw ka naming hinahanap, nadarama ang iyong paglingap, natutupad aming pinapangarap na ang buhay mo sa amin maging ganap. Sa tuwing umaga kami dumudulog, sa iyong presensya kami lumulubog. Nararanasan patuloy mong paghubog, sa iyong hapag kami nabubusog. Nauuhaw na matanaw henerasyon, lumilitaw tulad ng sikat ng araw, kadilim ay pumapanaw. Sa tuwing umaga kami dumudulog, sa iyong presensya kami lumulubog. Nararanasan patuloy mong paghubog, sa iyong hapag kami nabubusog. Nauuhaw na matanaw henerasyon, lumilitaw tulad ng sikat ng araw, kadilim ay pumapanaw. Nauuhaw na matanaw henerasyon, lumilitaw bilang matibay na bansa. Ikaw ang Diyos na may likha. Nauuhaw na matanaw henerasyon,
lumilitaw tulad ng sikat ng araw, kadilim ay pumapanaw, nauuhaw na mata ng henerasyon, lumilitaw bilang matibay na bansa. Ikaw ang Diyos na may likha. Bilang matibay na bansa, ikaw ang Diyos na may likha. Amen. Amen at amen. Isang matibay na bansa ang ating masusumpungan. Isang bansa na may tipan sa ating Panginoong Diyos. At patuloy na ito'y nauuhaw tayo na matanaw ang kaganapan na meron ang panawagan na meron tayo sa ating bayang Pilipinas. At itong awitin na ito is a God-given song na binigay po sa atin ni Lord. Ito po ay Thanksgiving offering sa ika-3 anibersaryo ng platform na meron ang komunidad natin sa pambansang ayuno, na kung saan ay nakaka-4 na taon na araw-araw na ginawa ng ating Panginoon Diyos ay meron tayong devotion na sinasagawa from 5 a.m. to 6 a.m. na kung saan ay itong ating panaghoy, sama-sama nananalangin, nananaghoy, nananampalataya, nagpupuri, sumasamba, at patuloy na nagsasalo-salo sa mga salita ng buhay, salita ng Panginoon, mga prinsipyo na ating tinatayuan upang patuloy na maganap ang mga bagay na pinangako ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Hindi po tayo hihinto, hindi po tayo titigil at sa anumang mga challenges. Katulad nga ng nangyari sa buhay ni Joseph, na kung saan ay narating niya ang pinangako ng Diyos at siya'y sinamahan, ginabayan ng Diyos at siya'y nanindigan. Siya'y tumayo sa mga pangako ng Diyos at siya ay patuloy na lumakad ayon sa prinsipyo ng ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong matinag, mga kasamba Pilipinas. Merong mga sitwasyon, may mga shaking, may mga nangyayari sa ating gobyerno, may nangyayari sa ating geographical location, may mga mga sirkumstansya, may mga calamities na dinadaanan ng ating bayan. But at the end of the day, kung patuloy tayong mga hawakan, kung patuloy tayong tatayo sa mga prinsipyo ng Panginoon at hindi matitinag sa ating mga pagtitiwala at sa ating pag-asa sa ating Panginoong Hesus, ay tayo po ay makikita natin ang kaganapan ng inaasahan natin, na kung saan si Kristo ang pag-asa ng kalwalhatian ay patuloy na lumalabas sa ating mga katawan, sapagkat ang tunay na pagsamba, we are a true worshiping nation, and true worship is manifesting the life of Christ, offering our bodies and letting the Christ in us use our bodily forms. Amen and amen. Sabi ni Nicole Abayan, si Rafaela Dampita naman, yes po, Lord, thank you po. Si Steph May Pablo, thank you po, Lord. Blessed day po. Ayan, si Pastor Tay Elnar Magpantay, yes po, Lord. Salamat po, Lord. Si Pastor Tay Alan Esponina, yes, Lord. Hunger and thirst for you. Amen. Thank you po, sabi ni Kuya Arvin Belen. Ayan. And of course, gaya po na nabanggit ni Papa, isa sa mga talagang natin, pinoperson natin is to really improve our online station. And as you can see right now, there's a lot
of improvements. Yes. And from the first day, our first day when we started this up until today, nakikita niyo po yung talagang grace ni Lord for us, especially yung mga tao na gumagawa nito, pero Right. all of it are coming from the grace of God. And lahat naman yan galing sa Panginoong Diyos. Kaya talagang all glory and honor belongs to Him. Yes. And purihin ng Panginoong Diyos sa programang ito, Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Yan. That's going to be our program. Gaya po ng sinabi ni Papa kanina, from tonight hanggang sa mga susunod na Friday, yan na po Yes. ang ating programa. Alright. Every Friday, Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Yan, bahagi ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas ay tayo ay nire-raise up ng Panginoon bilang isang bayan na isang bayang tunay na mananamba. Kaya naman sa tunay na pagsamba ay nagmamanifesto ang buhay ni Kristo sa lahat na aspeto. At nakita natin ang ilan sa mga kasama natin dito na nagko-comment ay ang kanilang portion naman ay sa mga godly financiers at tuloy-tuloy rin ang tunay na pagsamba na sinasagawa nila sa pamamagitan ng pamamahala ng pera. And of course, we are into integrating in every aspect of our lives wherein the Lord Jesus is the one manifesting His life. Kaya naman nagkakaroon tayo ng mga facilities na katulad nito na ating ginagamit, recording studio, na meron tayo live stream studio. Ito ay bunga ng pagmamanifesto ng buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mga tunay na mananamba na gumagalaw sa pamamahala ng pera. Yes, Lord. Ayan. Wow, power. Salamat po, Lord. Salamat po. Sabi ni Pastor Ty Elnar. Si May naman, amen and amen po. Salamat po, Lord. And andito na lang din si Nay Cecil. Kamusta naman po kayo? At ang inyong mga pinapagawa ng Panginoong Diyos sa inyo po. Ayan. Ayan. Konting update po tayo. Kaya nga, Amen. Thank you, Lord, for the movings of God is really progressively working day after day, from glory to glory, and every day talagang dapat nandun yung excitement na patuloy na binibigay ng Panginoon, and we're thankful that we are really guided and really fathered by our spiritual parents. Talagang andun yung personal direction na pinagkakaloob nila through our spiritual parents, and we are able to do na specifically yung function na binibigay ng bawat isa, na binigay ng bawat isa, na binigay sa bawat isa na patuloy na nagagampanan, nagkakaroon ng katuparan yung bawat mga instructions, yung mga directions, and we're so thankful sa Lord na it's all by the grace of God. Yes. And it's all by the strength of God, kaya nagkakaroon ng fulfillment at lalong lumalalim sa covenant relationship, lalong nauunawaan yung plano ng Panginoon sa bawat individual. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. amen. And isa pang awitin pa. Paawit na natin ngayon Alright. before we proceed. Ayan. Another song na awitin sa atin ni Nay Cecil tonight is the song called anong ano yan? Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Tama po ba? Yes. Yes, alright. Lord, nag-uumapawang pag-ibig ko sa iyo, O Diyos. Inaalay kong lahat ang katawang ito. Nag-uumapawang iyong spirito sa buhay ko. Binabalot lagi ng liwanag mo. Kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. Papawiin ang lahat ng kasalanan. Babalutin ng
luwalhati ang buong sanlibutan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Nag-uumapawang pag-ibig ko sa'yo, O Diyos. Inaalay kong lahat ang katawan nito. Nag-uumapawang pag-ibig ko sa buhay mo. Nabalot lagi ng liwanag mo. Kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. Papawiin ang lahat ng kasalanan. Babalutin ng luwalhati ang buong sanlibutan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. Papawiin ang lahat ng kasalanan. Babalutin ng luwalhati ang buong sanlibutan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. Papawiin ang lahat ng kasalanan. Babalutin ng luwalhati ang buong sanlibutan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Thank you, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Napakagandang God-given song. At kung kayo po ay sumabay sa pag-awit po nito, ay nakita natin the power of articulation. Because articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Mga kasamba Pilipinas, napakahalaga po ng articulation. Napakahalaga as we articulate the principles, as we articulate the now word, as we articulate the instructions, as we articulate what we are seeing the Lord God is doing, we are receiving an object of meditation, an object of divine imagination wherein mapupuno ang ating makaisipan, aligning our minds to the mind of Christ, at mapupuno ang ating makaisipan ng kaisipan ni Kristo, because mentality is reality. Mga kasamba Pilipinas, what a man thinketh, that is he. Kaya nga po, isa sa mga nuggets na meron tayo ay itong tinatawag natin, articulation and meditations of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. At ang witness ng banal na kasulatan dyan ay sa shadow form nung sinabi ni Joshua sa kanyang aklat, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Mga kasamba Pilipinas, dito po sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay patuloy nating ina-articulate ang mga bagay na pinangako ng Diyos. Ina-articulate natin ang mga prinsipyo, ang mga bagay natin na obserbahan na ginagawa ng Diyos sa ating bayan sa pamamagitan ng mga divine nuggets, sa pamamagitan ng mga God-given songs, mga kasamba Pilipinas, and of course, sa pamamagitan ng ating pagpa-fellowship,
Kaya nga tuloy-tuloy natin pag-uusapan sa mga panahon na tayo nagsasama-sama dito sa ating programa, Ang Galaw ng Diyos. Kaya nga ang programang ito ay Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Okay, amen. Amen po, sabi ni Deborah Dampitan. Si Nicola Bayan naman, thank you po Lord. Si Sandra Ray Domingo, amen po. Yes po Lord, ikaw lang, O Diyos, ang masasaksihan. And sabi naman ni Pastor Ty Alan Esponilla, thank you Lord, use our body so that your light will shine through us. Yan. Ayan. Si Steph Joy, thank you po Lord. Si Deborah, andyan. Si Ate Maylin Kim, ganun din. And si Leonie, amen po. Thank you po Lord. Si Rafaela, thank you Lord sa bawat bahagi. Ayan. Yan sa mga pag-agree natin dito sa comment section natin. Ayun, kabahagi po tayo dito sa ating ginagawang programa. No, napakahalaga ng mga komento na inyong nire-release dito sapagkat ito ina-articulate po natin dito ang inyong pag-agree, ang inyong at least ay pagko-comment ng mga inyong napapansin at mga, of course, mga naka-align sa salita ng Diyos katulad ng comment na sinabi ni Pastor Ty Alan. Thank you Lord, use our body so that your light will shine through us. Ayan, nakita natin ang isang napakahalagang prinsipyo ng tunay na pagsamba. The offering of our bodies and letting the Christ in us use our bodily form so that the light of God can really shine. Amen. Amen and amen. All right. And huwag niyo kakalimutan, every Friday, 7 p.m. naman ang free webinar ng aming company, ang ating company, ang Sodso company. And for those of you, marami na rin kami mga nakausap. Especially, ang inuuna natin yung mga kapatiran natin and talaga nagpa-plano at nagde-desire na mag-mission abroad. Wala silang madaanang mga means to be there, to go there. Ito po isang magandang daan para sila ay makapunta sa mga bansa na kanilang gustong pag-missionan. And by doing that, of course, may option din sila to study and work abroad. Aside from the mission, of course, that's the main reason na gusto nilang pumunta. Pero at the same time, ay may pwede pa nakisama ang kanilang pamilya. Yun ang maganda po doon. And nakita ko sa isang post ng Sodso, free ang education ng mga anak doon sa New Zealand. Isang magandang bansa na pwedeng puntahan yan. For those of you na may mga kakilala, kahit i-send nyo lang and i-share nyo sa inyong mga Facebook walls yung Sodso. And malay ninyo, isa sa mga relatives ninyo, mga ka-church ninyo na gustong mag-mission, gustong pumunta ng abroad, pwedeng dumaan dito sa platform ng Sodso. Yan, oo nga. Tonight, 7 p.m., may free webinar po yan. You can go directly to the page Sodso. And pwede nyo makita doon yung link and just register doon and you can attend the free webinar. Ayan. May free dinner sana yun pa kaso online. So, hindi na maibibigay. Pero yan, yung information na makukuha nyo doon talagang maganda. Mga opportunities na bigay ni Lord. Makikita nyo po doon sa free webinar na yun. Yan. Actually, yung mga ibang mga nag-work dyan sa Sodso ay kasama natin ngayon sa ating online fellowship. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga kapatid natin dyan sa Sodso. Ayan, si Michael tsaka si Clem, mga English speaking na rin sila. Kahit ako talagang nakikipag-interview na sa mga Ayan, makita natin na yan ang cutting edge na meron tayo. Ang cutting edge ng tunay na pagsamba na kung saan ay merong excellence na dumadaloy sapagkat when we let the Lord Jesus Christ use our bodily forms, alam natin na may kasamang grasya ito at may kasamang daloy ng liwanag, may kasamang daloy ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya naman umaangat ang ating mga sinasagawa katulad ng musika, yung godly music, kaya nga itong mga God-given songs, itong ating mga pagre-record na ginagawa, ganda, umaangat yung kanyang quality at of course, kasi nga ito ay para sa Panginoon at ginagawa ng grasya ng Diyos na dumadaloy sa atin,
talaga naman kailangan the best ang ating may sagawa. At of course, sa lahat ng bagay na ating sinasagawa, ika nga ng isa nating nugget, in true worship, things are being divinely done. Amen. Isa rin sa mga principles pa na natutunan ko from a seasoned and great songwriter na si Sir Benny Saturno. Sabi niya, kapag nirelease mo ang isang kanta, dapat pag yung pagka-release mo, yung parang totoo na. Oo Pag nga. mo i-release ng hindi ka sigurado na nag-aalangan ka sa quality ng gawa mo. Correct. Pag nirelease mo, yung parang totoo na para pag nadinig yan, may impression na kaagad. So, Oo yun po ang nga. ating mga Siyempre ginagawa. na, yung principle na yan na ginamit nitong ni Benny Saturno ay pag tinignan natin, align yan sa principle ng Panginoon. Especially us that we are doing this for the glory of God, talagang kailangan gawin na natin yung pinaka-the best para naman may present natin at maparaan natin ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng musika, sa pamamagitan ng negosyo, sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng gobyerno, sa pamamagitan ng pagpapamilya, sa pamamagitan ng of course ng simbahan, ng ministeryo. Ang lahat ng ito ay kailangan makapasok ang buhay ni Kristo, At yan ay bibit-bitin pangungunahan ng mga tunay na mananamba. That is why, sabi ng witness ng banal na kasulatan, the Lord is seeking those who will worship Him in spirit and in truth, because those who worship in spirit and in truth are the true worshipers of the Lord. Amen. And speaking of doing things excellently, yung sa SODSO po, may mga nakipag-partners na sa atin pa, na mga foreigners, mga schools from the other nations na talagang mga bigay din ni Lord, yung mga connections na yun. And of course, meron tayong physical office. For those of you na malapit dyan sa South, pwede nyo puntahan yan dyan sa Dasma. Dasmariñas, Cavite. Alright. And also this coming Monday and Tuesday, I'll be in Tagaytay to Correct. judge in the National Student Convention. Yan. So isa po yan sa Praise mga God. ipag-pray po ninyo. And also, huwag niyo pong kakalimutan yung kabataan naman group. Pag-invite po kayo ng mga kabataan na sa tingin ninyo ay may mga passion sa bansa, may passion sa Panginoong Diyos. Invite niyo po sila to enter the group and sagutin lang po yung mga questions doon for them to be able to come in. And ano pa ba mga nakalimutan po natin mga announcements? Of course, ang mga meron tayong Occupy 4 na gaganapin Ayan dyan pala. sa Davao, At of course, papunta kayo ng Davao, kayo ni Cody, to represent our Samba Pilipinas family. Yes pa. Speaking of Davao pa, we're praying for those who are affected by the earthquake just Yes, this morning. yes. And talagang there are shakings Yes. happening in our nation. Kaya Correct. patuloy po tayong dumulog sa panalangin. Correct. At patuloy natin pag-travail ang ating bansang Pilipinas. And we believe that everything has a purpose. Yes. Kaya ito po ay mga kasama sa mga plano ng ating Panginoong Diyos. Amen. Alright. Nice, Cecil. Any last words po for tonight before we finish our program? Thank you, Lord, for we know that all things work together for good for those who love God. At maraming salamat sa pagsama po sa amin ngayong oras na ito, and we truly feel the awesome presence of God. Thank you, Lord. Amen and amen pa. Any last words po? Yan, maraming salamat sa transition na ito na nangyayari sa ating ginagawa na Samba Pilipinas Online Fellowship, live worship and online fellowship to Samba Pilipinas. Of course, nagkakaroon tayo ng ito isa sa mga direksyon na binigay ng Diyos sa atin na itong may sagawa natin dito sa platform ng Samba Pilipinas, itong Samba Pilipinas Online Station. At ito nga po ang unang programa na i-release natin dito sa Samba Pilipinas Online Station. Itong tinatawag nating Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Kaya po patuloy na tayo po ay magtulong-tulong, magtoka-toka, makiambag. Maraming salamat
na patuloy po na nakakasama namin kayo sa ating sinasagawa ng mga spiritual na activities na kung saan ay merong mga spiritual results in the spirit na kung saan eventually it will be manifested in the physical realm. So kaya nga mga minamahal, kailangan we need to dominate in the realm of the spirit so that in the realm of the physical manifestation ay magkaroon tayo ng assurance that the will of God will be done here on earth as it is in heaven. Katulad ng mga spiritual na mga bagay na pinangako ng Panginoon sa ating bayang Pilipinas na ito'y maibaba natin. Maibaba natin ang kaganapan nito dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya po, again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at marami pa pong mga bagay na as we are led by the Lord, we will continuously fulfill the will of God. Because sabi nga na isa nating nugget, as we are fulfilling the perfect will of God, destiny helpers are going to support us. Amen. Ayan. Amen and amen. 76 days before Yan, Christmas. 76 days na lang. Yan. 76 Ayan. days na lang po mga Merry Christmas! Samba Pilipinas. Merry Christmas na tayo. At we're excited. Sa susunod na Friday siguro makakapaglagay na kami ng mga Christmas decors dito para ma-feel na feel natin ang Christmas. And it's the most ano ba yun? The Wonderful most wonderful time of the year. Alright. Christmas season. Merry Christmas everybody. And for tonight pa, ang isisigaw natin yung title ng ating programa lang. Correct. Para yan na ang tumatak sa ating mga listeners and Amen. viewers. Okay, before we go for tonight, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa Samba Pilipinas Live Worship and Online Fellowship. But for tonight, we thank you for joining our program. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Good night, everybody!